pinagsamang puwersa ng sundalong Amerikano at Pilipino. Subalit noong December 1941, sa hindi inaasang pangyayari ay laking gulat nila Douglas MacArthur dahil biglang sumalakay ang mga Hapon sa Pilipinas ng biglaan at nagpaulan ng mga bomba. Dahilan para mawasak ang marami sa mga sasakyang himpapawid ng mga Amerikano. At dahil nakakuha ng magandang tiyempo ang mga Hapon, sinunod-sunod nila ang pag-atake dito sa Pilipinas. Amen. Mababasa niyo po ito sa history. Lumaban pabalik sila General MacArthur, subalit mas malakas ang puwersa ng mga Hapon. Kaya napilitan silang umatras. Ang nooy Pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt ay nagutos kay General MacArthur na tumakas na. Dahil kung hindi, ay mahuhuli sila ng mga Hapon at siguradong sila ay papatayin. Labag man sa kalooban ni General MacArthur, sinunod niya ang utos ng kanyang Pangulo at tumakas sila papuntang Australia. At pagdating nila sa Australia taong 1942, ay nagbigay ng pangako si Douglas MacArthur sa mga Pilipino. Anong sinabi niyang pangako? Mukhang buhay naman si Nanay Rebecca. I shall return. Muli akong babalik. Sabi niya sa mga Pilipino mula doon sa Australia. At 2 taon nang nakalipas, ang ipinangako ni General Douglas MacArthur ay tinupad niya. October 1944, sa dagat sa Leyte, amen, ay dumating sila General MacArthur. Actually, pinatayuan pa nga sila doon ng monumento. Si Papa ay taga Leyte. Nakapunta na kami doon at nakita ko na itong yung monumento nila General Douglas MacArthur doon sa parang dalampasigan kung saan sila bumaba o saan bumalik si General Douglas MacArthur. Sa isang radio broadcast, binalita niya ang kanyang pagdating. Ang sabi niya ay, "People of the Philippines, I have returned." Ang mga tao dito sa Pilipinas, ako ay bumalik na. Sabi dito, General Douglas MacArthur vowed to return to the Philippines in 1942, and more than 2 years later, he delivered on his promise. Tinupad niya ang kanyang pangako. Gusto niyang ipaalam sa mga Pilipino na ang pinangako niya na babalik siya ulit ay tinupad nga niya. Kung bakit ko po yun ay kwento, mga kapatid, ngayong umaga ay dahil yun ang ipapangaral ko sa umagang ito. May kinalaman sa pangako, may kinalaman sa covenant, may kinalaman sa vow. Noong nakaraang Thursday sa ating midweek service, maganda, mga kapatid, na mapakinggan ng mga hindi nakadalo noong last Thursday. Amen? I-search nyo lang po Potter's House Pateros. Sa YouTube, pakinggan nyo po yung pangangaral noong nakaraang Thursday. Amen? Ang pangangaral po kasi ay may kinalaman sa pananalapi. Bakit pananalapi, Pastor? Dahil ang isa sa pangunahing problema ng tao ay may kinalaman sa pananalapi o pera. Sabi ko nga noon, kung magse-survey lang tayo ngayon, magtatanong ka ng 100 tao sa labas kung anong kailangan niya, siguro 90 to 95 na tao sasagot, ang kailangan ko pera. Tama po ba? Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Yun nga, nung nakaraang Thursday ay nangaral po tayo. Amen. Dahil merong mga tao na struggle sa financial, ikahos, laging kulang, bakit parang walang blessing? Kaya ang tanong ay anong gagawin ng tao kapag ganon? At noon nang nakaraang Thursday, pinagpangga natin ang paraan ng tao at paraan ng Diyos. At nung gabi na yon, salamat sa Panginoon, nalaman natin ang paraan ng Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At nung nag-altar call kami, mga kapatid, halos lahat pumunta dito sa harapan ng Thursday. Nag-altar call, marami ang tumugon. Nanalangin kami, ang ginawa natin sa altar call, nanalangin kami, amen, nakipagkasundo kami, nakipag-covenant kami, nakipagtipan kami, nangako kami sa Diyos. Panginoon, gawin mo ito, at ito naman ang gagawin ko. Lord, do this to me, and I will do that for you. Lord, bless me. Amen? Siguro iba sa inyo, Lord, bless me, and I will bless your church. Amen. Amen. Kasi, di ba, nakipag-covenant tayo sa Panginoon noong last Thursday. Amen? Gusto nating ma-release
kalaga ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ngayon mga kapatid, ang pangangaral na ito ay tutuparin ba natin ang ating covenant, ang ating vow, ang ating promise sa Panginoon. Dahil nais ko pong sabihin sa bawat isa na pagdating sa pakikipagtipan, pagbibigay ng pangako, vow sa Diyos, mga kapatid, seryoso ang Diyos. At nais ng Diyos na tayo rin ay maging seryoso sa pangako na sinabi natin sa Kanya. Makikita po natin yon sa isang tagpo na ating babasahin mula sa Bible. Ito po ang ating main text, Genesis 31, verses 11 hanggang 13. Ganito po ang pagkasabi, ang anghel ng Diyos ay nagsalita sa akin sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, tingnan mo, at iyong makikita ng lahat ng kambing na nakikipagtalik sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis, sapagkat nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Amen. Ito yung tatay ng asawa ni Jacob. Verse 13, ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahira ng langis ng haligi, at doon ka gumawa ng panata, vow, sa akin. Tumayo ka ngayon, lumabas ka sa lupain ito, at bumalik ka sa lupain na iyong sinilangan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa bilang ng mga mananampalataya na kasama ko, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo ang pangangaral ng iyong salita, pahiran mo ang aking labi sa aking sarili, ay wala akong magagawang pagkilos ng banal na Espiritu. Magbigay ka ng kaunawaan, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw ang mataas, O Diyos, sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa aming ginawang covenant, sa aming ginawang vow, sa aming sinabing pangako sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, hallelujah, na yun ay aming tuparin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi lamang, Amen. Amen. Kaya halos parang kaduktong ito ng pangangaral nung last Thursday. Mangangaral po ako, be committed to our vows. Amen. Ay na yung nakikita, no? May altar call sa harapan. Be committed. Sa Tagalog ay maging tapat sa ating mga panata, maging tapat sa ating mga pinangako. Amen? Be committed. Una po natin pag-usapan, making promises. Amen? Yung promises dyan, pwedeng vow, pwedeng covenant. Kapag tayo ay gumagawa ng pangako, kapag tayo gumagawa ng panata, kapag tayo gumagawa ng pakikipagsundo, pakikipagtipaan. Amen? Kung alam niyo po ang kwento ng buhay ni Jacob, ikwento ko lang mga kapatid. Amen? Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau. Tama po ba? Kinuha niya ang birthright pagkapanganay. Ang birthright po mga kapatid ay napakahalaga nung panahon nila. Dahil naroon ang doble at masaganang pagpapala na mamanahin mo sa iyong magulang. Si Esau ang dapat na makakakuha nun, kaya lang ay kinuha iyon ni Jacob na kapatid niya sa pamamagitan ng daya. Kaya galit na galit ngayon si Esau at gusto niyang patayin si Jacob. Amen? Katunayan, kapag binasa nyo nga ang kwento nila, sinabi ni Esau, pag namatay si tatay, si Isaac, ikaw ang isusunod ko, Jacob. Diba? Kasi inagawan mo ko ng birthright. Kaya takot na takot si Jacob, siya ay tumakas papalayo sa bahay nila. Papalayo kay Esau. At sa kanyang paglalakbay, napunta siya sa isang lugar. Doon siya nagpalipas ng gabi at natulog at nanaginip. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng hagdan na abot hanggang langit. Tapos merong mga anghel na umaakyat at bumababa doon o nagmamanhik manaog. Genesis 28:12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Ang isang ibig sabihin mga kapatid ng mga anghel ay nagmamanhik manaog, ang Diyos ay sangkot sa mga nangyayari sa ating buhay dito sa lupa. Nagmamanhik manaog ang mga anghel, akyat mula sa langit papunta dito sa lupa, sa baba. Ibig sabihin, ang Diyos, mga kapatid, siya ay sangkot sa mga nangyayari sa ating buhay dito sa lupa. Kapag tinuloy niyo po ang pagbasa sa Genesis 28, ang Diyos ay nangusap kay Jacob sa panaginip. At ganoon din po sa atin ngayong umaga mga kapatid. Naniniwala ko na may mga oras na nangungusap ang Diyos sa atin personally. May mga bagay at issue sa ating buhay na dinidil ng Panginoon. At yun ay ginagawa ng Panginoon sa maraming paraan. Katulad ng pastor, kadalasan,
hindi minsan, kundi madalas, ang isa sa paraan na ginagamit ng Diyos para mangusap sa atin at ipakilala ang kanyang sarili sa atin ay sa pamamagitan o sa panahon na tayo ay desperado. Sa panahon na tayo ay nagigipit. Sa panahon na tayo ay humaharap sa matinding krisis. Can you say amen? Amen. Kagaya na sinabi ko kanina, si Jacob nahaharap sa matinding krisis. Buhay niyang nakataya. Papatayin siya ni Iso dahil dinaya niya si Iso. Kaya takot na takot si Jacob at siya'y tumakas. Pero doon sa oras na si Jacob ay tumatakas, nagigipit, problemado, humaharap sa matinding krisis, hindi alam ang gagawin, doon siya kinatagpo at kinausap ng Diyos. Amen? Tapos pagising ni Jacob, kinabukasan, na-realize niya, sabi niya, narito ang Diyos sa lugar na ito. Sabi niya, yung panaginip ko na yun, hindi yun basta wala lang. Amen. Desperado na siya, alam niya ang Diyos lang ang makakatulong sa kanya, kaya ang ginawa ni Jacob, alam niyo pong ginawa ni Jacob, mga kapatid, sa kanyang pagkadesperado, alam niya ang Diyos na lang ang makakatulong sa kanya. Si Jacob ay nanata, gumawa ng panata, nangako siya sa Diyos. Desperado si Jacob, hindi na niya alam ang gagawin, papatay siya ng kanyang kapatid, nangusap ang Diyos sa kanya, nabaling siya sa Diyos, Lord, alam ko ito na lang makatulong sa akin, sige Panginoon, ganito na lang, mangangako ako Panginoon. Ito ang pangako ni Jacob, Genesis 28 pa rin, verses 18 to 22, kinaumagahan, si Jacob ay maagang bumangon, di ba natulog siya na naginip, kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo bilang bantayo, at kanyang binuhusan ng langis. Ang ipinangalan niya sa lugar na yun ay Bethel. Take note yung word na Bethel. Kanina sa ating main text may nabasa tayong salitang Bethel. Tama po ba? Amen. Ipinangalan niya sa lugar na yun ay Bethel. Subalit ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. Si Jacob ay nagpanata. Nangako, nakipagtipan, nakipagkasundo sa Diyos na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may suot at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Verse 22 mga kapatid, listen, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, O Diyos, ay ibibigay ko ay 10 bahagi sa iyo. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Sinasabi ni Jacob dito, pakiusap Panginoon ko, tulungan mo ako, iligtas mo ako, gusto kong makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, papatayin ako ng aking kapatid. Panginoon, pangako, kapag nabuhay ako at nakabalik sa aming bahay, anumang ibigay mo sa akin, ibibigay ko ay 10 bahagi sa iyo. Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Sino po sa inyo nakaranas ng naranasan ni Jacob? Biglang nagkaroon ng matinding karamdaman, ay kamamatay, nalubog sa utang, hihiwalayan na ng asawa, iiwan na ng mga anak, marami pang iba, amen. At dahil sa mga nangyayari, ano mangyayari? Biglang babaling ka ngayon sa Diyos at hihingi ng tulong. Amen. Tama po ba? Amen. Ginagawa natin yung malimit, amen, tuwing may gawain. May pangangaral ng salita ng Diyos at sa pangangaral, biglang nangusap ang Diyos sa iyo, dyan sa iyong kinaupuan, na para bang ang daliri ng Diyos nakaturo sa iyong puso. Parang ako yun ah. Ako yun ah. May alam ba ito si Pastor? Ako yun ah. Tapos sa altar call, amen, lalapit ka dito at magsisimula kang makipag-usap sa Panginoon at mangangako. O Diyos, pakiusap, tulungan mo ako. Mamamatay ako sa sakit na ito. Mamamatay ang anak ko sa sakit na ito. Pagalingin mo siya. Pangako, Panginoon, kapag gumaling ako o gumaling siya, maglilingkod na ako sa iyo. Amen. Lord, please, hindi ko alam kung paano mababayaran ang napakalaking halaga ng utang namin. Lord, ayoko magsara yung aming negosyo. Ayoko makulong, Panginoon. Pangako, kung bibigyan mo ako ng pera para mabayaran ang mga utang ko, lagi ko nang ibibigay ang ikapo, ang 10% sa'yo. Amen. Sa altar ko, di ba? Panginoon, ayokong masira ang pamilya ko, pakiusap, ibalik mong misis ko, ibalik mong mister ko, ibalik mong mga anak ko, Panginoon, pangako, Panginoon,
maayos ang pamilya ko. Magbabagong buhay na ako. Sama-sama na kami magsisimba. Amen. At dadalo sa church. Panginoon, gusto kong ma-promote sa trabaho para lumaki ang aking sahod, para makapag-ipon. Bigyan mo kami ng maraming customers para lumaki ang aming benta. Gusto kong makatapos ng pag-aaral, pagkaroon ng magandang trabaho na may malaking sahod para maiahon ko ang aking pamilya. Tulungan mo ko, Panginoon. Pangako, kapag nangyari ang lahat ng iyon, susuporta ako sa gawain. Sino sa inyo nakapagbigay ng pangako na gano'n? Lalo na nung last Thursday. Gipit na gipit ka, punta ka sa altar call. Lord, I have nothing but you. Help me, Lord. Help me, Lord. Please do it now. And once you did it, Lord God, gagawin ko naman ang aking bahagi, ang aking pinangako sa iyo. Amen? Nakipagtipan tayo sa Panginoon, nakipagkasundo tayo sa Panginoon, nangako tayo sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, point number 1, gumagawa tayo o nakakagawa tayo ng pangako sa Diyos, making promises, kapag tayo ay nakaharap sa matinding krisis sa ating buhay. Amen. Na hindi natin alam kung paano makakalampas, makakasurvive at makakaahon. Amen? Panginoon, alam ko, ikaw lang ang makakatulong sa aking sitwasyon na ito. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, amen, paminsan, listen mga kapatid, pinahihintulutan talaga ng Diyos na dumaan tayo sa mga krisis ng buhay. Uulitin ko, paminsan, pinahihintulutan talaga ng Diyos dumaan tayo sa krisis ng buhay. Amen? May mga Kristiyano kasi na mali ang pagkakilala sa Diyos. Para sa kanila, dahil mabuti ang Diyos, hindi mabuti ang Diyos. Kaya laging maganda, laging mabuti, laging maayos lang mangyayari sa buhay ko. Kasi ang trabaho lang ng Diyos, ingatan ako palagi 24/7. Ingatan ako mula sa sakit, ingatan ako mula sa aksidente, ingatan ako mula sa kamatayan. Hindi ako madadapa dahil anak ako ng Diyos. Hindi ako masasaktan dahil Kristiyano ako. Hindi ako magkakaproblema dahil tinanggap ko si Jesus. Pero ngayong umaga mga kapatid, hindi yun totoo. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Amen. Paminsan, ang Diyos pa ang magbibigay ng problema sa iyo. Oh. Amen. Take note mo. Ang Diyos pa ang magbibigay ng problema sa iyo. Amen? Diyan pa po ba kayo? Amen. Isa pa, pahihintulutan ng Diyos na mahirapan ka. Ulitin ko, pahihintulutan ng Diyos na mahirapan ka. Amen. Pahihintulutan ng Diyos na masaktan ka. Amen? Amen? Papayagan ng Diyos na humarap ka sa mga suliranin at krisis ng buhay. May mga oras na hindi yun ilalayo sa'yo ng Diyos. Siya pa mismo magdadala ng mga bagay na yun sa buhay mo. Amen po ba? Diba? Baka iba sa inyo, diba? Mind-blowing na naman. Ha? Pastor? Bakit gagawin yun ng Diyos? Amen? Parang sama naman ng Diyos. Parang hindi yun ang pagkakilala ko sa Diyos, Pastor. Iba na atang doktrina yung tinuturo mo. Sigurado ka ba, Pastor, sa sinasabi mo? Parang hindi naman. Ang Diyos, bibigyan ako ng problema? Yes. Pastor, anong dahilan bakit? Amen. Listen. Oo, gagawin yun ng Diyos, mahirapan ka, masaktan ka, amen, kung yun ang paraan para matawag ng Diyos ang atensyon mo. Amen? Gagawin yun ng Diyos para makuha niya ang paningin mo. Gagawin yun ng Diyos, amen, para bumaling ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, kung yun ang paraan para ikaw ay lumapit sa Diyos, gagawin yun ng Diyos. Amen. Di ba mga kapatid, may mga tao na ang ilap sa church? Amen? Iniisnam ang Diyos. Ngingitian ka lang kapag ini-invite mo sila. Kasi sima tayo ngayon Sunday.
Susunod na lang. O kaya naman yung susungitan ka sa kabilang banda daw, ay ano, may service po kami, baka gusto pumunta. Ha? Nagawa ko. Church, naman ang mapapala dyan. In short, mga kapatid, walang pakialam sa mga bagay ng Panginoon. Bakit ako dadalo sa church? Bakit ako mananalangin? Bakit ako magbibigay? Bakit ako magmi-ministry? Iyo. Tama po ba? Para ba nandidiri sila sa church? Diba? Mga church, diba? Ang hihina. Ang church para lang sa mahihina. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang krisis sa kanilang buhay. Tapos yung krisis, napakatindi. Na talagang walang solusyon. Hindi makakatakas. At parang ikamamatay na nila. At ngayon, wala silang magawa. Alam nilang tanging ang Diyos na lang ang makakasagip sa kanila. Amen. Amen po ba? Kaya papayagan ng Diyos na magkaproblema tayo. Papayagan ng Diyos mahirapan tayo. Papayagan ng Diyos masaktan tayo. Bakit? Para maalala natin ang Diyos. Amen po ba? Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos na maalala natin siya. Amen po ba? Kalooban ng Diyos magkaroon tayo ng oras sa Kanya. Kaya kikilos ang Diyos para matawag ang atensyon natin. Amen? Merong tatlong magkakapatid na itago natin sa mga pangalang Melchor, Gaspar, at Baltasar. Ni minsan, itong tatlong magkakapatid na ito ay hindi pa nakakapasok sa anumang simbahan. Lagi silang iniimbitahan sa church, pero lagi silang tumatanggi sa pastor. Alam nilang may Diyos, pero wala silang pakialam. Hanggang sa isang araw, ay natuklaw ng rattlesnake o mga mandag na ahas si Baltasar na tila ikamamatay na niya. Kaya sa pagkadesperado, nagpasya silang dumalo sa church at kinausap ang pastor kung pwede na pumunta siya sa kanilang bahay, yung dalawa, para maipanalangin ang kapatid nila na si Baltasar. Pumayag ang pastor, at pagdating sa bahay ng magkakapatid, nagsimulang manalangin ang pastor ng ganito. Panginoon, salamat sa iyong karunungan na nagpadala ka ng ahas para tuklawin si Baltasar. Ni minsan na hindi pa siya nakakadalo sa church at wala siyang pakialam sa iyo. Kaya payagan mo ang pangyayaring ito na magdala sa kanya sa tunay na pagsisisi paghingi ng tawad. At ngayon, Panginoon, dalangin ko naman na magpadala ka pa ng dalawang ahas. Isa kay Melchor at isa kay Gaspar para tuklawin din sila dahil ang ahas ang makakapagdala sa kanila sa iyo, Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Amen. Akala nung magkakapatid, ang ipapadala yung pastor, kagalingan agad eh. Sabi ng pastor, ting, bright idea. Okay, ganda. Ahas pala, ha? Listen, mga kapatid. Alam nyo, to be honest, nakapalalangin na ako ng ganun. Pero hindi specific na may mangyayaring masama. Kundi ang panalangin ko, mga kapatid, Panginoon, magkaroon ng turning point sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Amen. Alam niyo turning point? Yun nga, crisis. Pero hindi specific, sabi ko, Lord, magkaroon ng turning point sa kanilang buhay. Yung mga umalis sa church, Panginoon, magkaroon ng turning point sa kanilang buhay para maalala ka ulit nila. Para manumbalik sila sa iyo ulit. Para makilala ka nila. Mga kapatid, masisisi niyo ba ako? Concern lang ako sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Minsan gano'n, Lord, kasi, mga kapatid, yun nga eh. Kailangan kasi ganun pa eh, bago lumapit sa Panginoon. Tama ba? Amen. Kaya panalangin ko minsan, Lord,
magkaroon ng turning point. Na parang matauhan, magising sila, mabuhusan ng malamig na yelo. Ay, may Diyos pala. Ay, may church pala dyan sa poblasyon. O kailan nila maalala yun? Diba kapag nahihirapan na sila? Diyan pa po ba kayo? Amen? Huwag kayong magalit mga kapatid. Amen. Sa mga trabaho ng pastor, syempre, gusto ko, amen, mga tao, makakilala, mailapit sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Katunayan, alam niyo mga kapatid, may ama ng tahanan dito na na-stroke ng 2 beses. At sa kanyang ikalawang stroke, parang mamamatay na siya. Pero may pastor na nanalangin sa kanya, salamat sa Panginoon. At yun, yung naging turning point para isuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Dahil nagbibisyo yung tatay na yun. O, edi ngayon, yung nagpangyayari sa kanya, yun palang maghahatid, magdadala sa kanya sa Panginoon. Ngayon, amen, naglilingkod na kasama ang kanyang pamilya sa Panginoon. Nag-gets yung mensahe, yung point, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, okay, gusto mo pa pala magkasakit. Amen po ba, mga kapatid? Pero alam nyo, mga kapatid, hallelujah, tingin kayo sa akin. Habang ginagawa ko to, sabi ko, parang, Lord, una muna dito sa mga nandito. Para bang mga kapatid, kailangan pa ba na may mangyari munang masama bago ka lumapit sa Panginoon? Amen. Come on! Amen po ba? Amen. Hihintayin mo pa yun? Seryoso? Sa mga makakapanood dito sa online, amen, hindi ko po kayo kilala, pero ikaw ay dating nag-church. Amen? Maatin sa gawain. Hihintayin mo pa ba na may mangyari muna sa iyong masama bago ka manumbalik sa Panginoon, bago mo maalala ang Panginoon? Huwag, kapatid. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi minsan, di ba, katulad mga kapatid, yung may kabataan sa Mandaluyong. May mga kabataan sa Mandaluyong na tumalikod, iniwan ng church siya. Amen. Pero may mga kasabayan sila na nanatili sa church. Actually, itong mga kabataan na ito, nag-Bible study din kami sa kanila way back 2019 sa multipurpose doon sa isang barangay sa Mandaluyong. Dami nila mga kapatid, siguro nasa 12 o 15 sila, mga kabataan. Kaya lang, nakakalungkot, yun nga minsan, hindi madali ang maging tunay na Kristiyano. Mula doon sa 15, parang nanatili sa kanilang mga kabataan na nanatili sa Mandaluyong Church at active, 4 na lang ata. Amen? Ngayon, itong pumunta kami sa Mandaluyong Church yung nakaraan, lumapit sa akin isang kabataan na nanatili pa rin sa church, sinapitan niya ako, Pastor, amen, si ganito, gusto nang bumalik sa church, pero humihingi daw po siya ng sign sa Panginoon. Sabi ko naman, anong sign? Sabi ko, anong sign? Mamamatay nanay niya? Mamamatay tatay niya? Magkakaroon siya ng cancer? Amen po ba? Pastor, bakit gano'n naman sinabi mo? Di ba nga mga kapatid, kapag maayos ang mga nangyayari, maliit ang tsansa na maalala natin ang Panginoon. Kaya sabi ko, anong sign yung hinihingi niya? Sabi mo, wala nang sign. Sabi mo, ito na yung sign. Bumalik na siya sa Panginoon. Yun kasi minsan hindi. Hintayin ko muna di ba? Kasakit ako ng stage 5. Diba? Tapos, gusto mo yun, di ba parang pupunta ka sa gym? Parang kulang na rin, lumuhod ka, wala pinto. Sorry talaga, sorry. Hindi na talaga, hindi na. Amen po yun, mahina pa. Actually, pag nangangaral ako sa kalsada, lagi kong binabanggit ito. Mga kaibigan, mga minamahal, nakakalungkot lang, amen. Ito ang totoo. Kung kailan mamamatay ng tao, tsaka niya lang maalala ang Diyos. Yes. Sabi ko yun sa mga kalsada. Kung kailan nasa bingit na ng kamatayan ng tao, tsaka niya lang maalala, may Diyos pala. Sana nung malakas pa ako. Amen po ba? Sinasabi ko yun sa labas. Maraming nakakapakinig. Amen? So narito mga kapatid, hallelujah, gumagawa tayo ng pangako kapag tayo ay nasa krisis, problema, amen, nagigipit, kapag tayo ay desperado na. Pangalawa, mga kapatid, itong maganda sa Panginoon, the God of the vows. Amen? Ang Diyos ng mga panata o mga pangako. Ang ibig sabihin ng covenant,
o vow sa Old Testament ay tukat, hatiin. Yung covenant, yung vow sa Old Testament, hatiin, tukat. Kapag ang tao, mga kapatid, ay nakikipagtipan sa Old Testament sa Bible, ang paraan nila ay kukuha sila ng hayop tulad ng baka, tapos hahatiin nila yung sa gitna, yung baka. Yung kalahati ilalagay sa isang banda at yung kalahati ilalagay sa isang banda. Tapos, lalakad yung tao sa gitna ng magkalahating piraso ng hayop at kanyang pinapahayag na, halimbawa, yung baka, hinati sa gitna, yung isa. Lalakad yung taong nakikipagtipan. Ang ibig sabihin ng kanyang paglakad, sinasabi niya doon sa kanyang kasundo o pinangakuan, kapag hindi ko tinupad ang aking pangako, mangyari sa akin ang nangyari sa hayop na ito. Kaya dumadaan siya sa gitna. Ito yung aking pangako. Parang, I am serious. Amen? Ganun ang paraan ng pakikipagtipan na pinakita ng Diyos. Makikita po natin sa Genesis 15. Ito yung nangako ang Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak kahit matanda na siya at magiging marami ang lahi niya. Genesis 15, 7 to 10, 17 to 18. At sinabi niya sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo, kausap ng Diyos si Abraham, upang ibigay sa iyo ang lupain ito para angkinin. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko iyon? At sinabi sa kanya, magdala ka rito ng isang dumalagang bakang 3 taon ng gulang, isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang, isang lalaking tupang 3 taon ng gulang, isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapate. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at hinati niya sa gitna. At kanyang inihanay na magkakatapat ang isa't isa, subalit hindi niya hinati ang mga ibon. Tanong tayo ng verse 17, nang lumubog na ang araw at madilim na, isang hurnong umuusok, amen, larawan ito ng Panginoon, at ang isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Verse 18, nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram. Kita niyo yung way nila, yung paraan nila, makikipagkasundo ako si Abraham. Magdala ka dito ng mga hayop, hatiin mo sa gitna. Isa ilagay mo sa kabila, isa ilagay mo sa kabila. Tapos verse 18, dumaan ang Panginoon sa gitna. Yun ay pagpapahiwatig na, amen, kapag hindi ko tinupad ang pangako ko, mangyari sa akin ang nangyari sa hayop na ito. Ano ba nangyari sa hayop na? Di ba nakakaawa, hinati sa gitna. No? Pinaghiwalay, amen? Yun ay pagpapakita, mga kapatid, na seryoso ang Panginoon sa usapin ng pagkikipagtipan, pakikipagkasundo, pagbibigay ng pangako. Hindi po ito yung, pangako, pupunta ako. Ganun. Pero hindi naman, di ba? Hindi mga kapatid. Mas malalim pa doon ang ibig sabihin ng pangako ng Diyos. Kaya kapag nangako tayo sa Panginoon, tulad ng ginawa natin nung nakarang Huwebes, mga kapatid, tayo ay pumapasok sa isang seryosong bagay. Sa isang seryosong usapin. Sa isang seryosong pagkakasundo. Hindi po yung mga sinabi mo lahat dito, amen, hindi yun wala lang, o hindi yun joke lang. Hindi, Lord, joke lang. Hindi, mga kapatid, kapag tayo ay pumasok sa pakikipagtipan, pakikipagkasundo sa Diyos, seryoso ang Diyos. Amen po ba? Bakit seryoso ang Diyos? Dahil ang Diyos, mga kapatid, kapag siya ay nangako, siguradong mangyayari. Kapag ang Diyos nangako, siguradong gagawin niya. Sa oras na may lumabas sa kanyang bibig, na salita o pangako, hindi niya yun papawiin o lalapagin. God is a covenant-keeping God. Deuteronomy 7:9, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Amen? Iniingatan ng Diyos ang Kanyang sinasabi, ang Kanyang pangako, iniingatan na hindi niya malalabag ang Kanyang pangako. Alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos nakipagtipan, kapag ang Diyos nangako, hindi siya nagsisinungaling. Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Amen. Kanina, inawit lang natin. Ano yun? Sa buhay ko'y tapat. Totoo yung mga kapatid, laging tapat ang Diyos. Kapag nangako ang Diyos, gagawin niya. Kapag nagsalita ang Diyos, mangyayari. Amen po ba? Ang tao ang nakakalimot sa kanyang pangako, ang tao ang nagsisinungaling sa kanyang mga sinabi, pero hindi ang Diyos. Amen. Merong isang ina ng tahanan na nagkwento sa akin na noong siya ay dalaga pa lamang,
Nagsimula siyang manalangin sa Panginoon ng kanyang mapapangasawang lalaki, mapagmahal na asawa at responsableng tatay. Lumipas ang mga taon, tinugon ng Diyos ang panalangin ng nanay na yon. Maayos at mabuting lalaki ang ibinigay na asawa sa kanya. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Kaya sa mga kabataan na ladies na narito, mabuti na ipanalangin ninyo ang inyong magiging asawang lalaki. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi ko, ang mapapangasawa ay ipinapanalangin. Amen. Ang mapapangasawa ay ipinapanalangin. Amen. Dahil ang pag-aasawa ay habang buhay. Amen po ba? Amen. Kaya ipinapanalangin. Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, kung nagagawa ng tao na tuparin ang kanyang pangako, tulad ng introduction kanina, di ba? Si General MacArthur, nangako siya, I shall return. Makalipas ang 2 taon, I have returned. Tinupad ni MacArthur ang kanyang pangako. Mga kapatid, ngayong umaga, mas kayang gawin yun ng Diyos. Mas lalong totoo yun sa Diyos. Balikan natin yung si Jacob. Balikan natin yung nagpakita ang Diyos sa kanya habang tumataka siya sa bahay nila dahil kay Iso. Nung siya'y nakatulog at nanaginip, ang Diyos ay nangusap sa kanya at nagbigay ng pangako. Genesis 28:13-15. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilagat sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Verse 15, alamin mo na ako'y kasama mo, sinasabi ng Diyos kay Jacob, at iingatan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Jacob, nangangako ko sa iyo. Pero itong pangako ko, amen, hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko pa nagagawa ang pangako ko sa iyo. Nangako ang Diyos kay Jacob. Amen? At ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sa madaling sabi, ako pagpapalain kita, kagaya ng ginawa ko sa lolo mo na si Abraham at sa tatay mo na si Isaac. Ito po, mga kapatid, ay chapter 28. Pagdating ng chapter 30, sa verse 43, Genesis 30:43, kaya si Jacob ay naging napakayaman at nagkaroon ng malalaking kawan, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at mga asno. Nung una, mga kapatid, si Jacob walang-wala. Amen? Walang pamilya, walang mga anak, walang pera, walang ari-arian, papatay pa siya ni Iso. Di ba sabi nga kanina, Panginoon, bigyan mo lang ako ng makain. Humingi siya, di ba na, Panginoon, kung bibigyan mo lang ako ng makain, pati pagkain wala siya, bigyan mo lang ako ng mainom, pati mainom wala siya, bigyan mo lang akong damit. Kasi nga tumakas siya, di ba? Papatay ako ni Iso. Di ba? Kasi siya, walang-wala siyang dala. Ngayon, nakipag-covenant sa Panginoon, kung bibigyan mo lang ako. Ngayon, pagdating ng Genesis 30:43, tinupad ng Diyos yung kanyang ipinangako kay Jacob. Amen? Nung una, walang-wala, mga kapatid, desperado, nakaharap sa matinding krisis ako, pero sa talatang ito, nagkaroon siya ng pamilya at mga anak. 12 lalaki pa. Kasi nung panahon nila, mga kapatid, asset ang magkaroon ng maraming anak, lalo na kapag lalaki. Lalaki anak. 12 tribes of Israel sa kanya galing kay Jacob. Amen? Tapos ang sabi, nagkaroon pa siya ng mga alipin. Katulong. Biruin niyo, mga kapatid, mag-isa siyang umalis, tapos dito pinagpala siya, pati mga alipin. Mga katulong, katuwang. Pati sabi pa, mga hayop. Ano nangyari dito, mga kapatid? Binaliktad ng Diyos ang sitwasyon ni Jacob. Walang-wala si Jacob, tumakas sa bahay nila, papatay siya ng kanyang kapatid. Di na alam ni Jacob ang kanyang gagawin. Gusto ko pa rin makauwi ng buhay sa aming Panginoon, Lord. Sige na, kung gagawin mo lang ito, yung ibabalik mo lang ako payapa sa bahay ng pagpalain, Lord. Ito talaga ang gagawin ko. Ngayon, mga kapatid, bakit ginawa yun ng Diyos kay Jacob? Dahil ang Diyos ay may pangako sa kanya at tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Di ba binasa natin kanina, mga kapatid? Ako'y kasama mo, iingatan kita saan ka man pumunta. Ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Ngayon, naging faithful ang Diyos kay Jacob. Amen? Alam niyo, mga kapatid, yung inyong mga hiniling sa Diyos na may kasamang pag-iyak dahil sa tindi ng iyong pangangailangan, lalo na kung yun ay kalooban ng Panginoon, alam niyo, mga kapatid, hindi mahirap sa Panginoon na ibigay yun. Yes! Asa matindi pangangailangan ka, krisis ng iyong buhay,
lumapit ka sa Panginoon, amen, talagang kulang na lang yung mukha mo talaga, idikit mo sa sahig. Diba? Alam nyo ba yung ganun, mga kapatid, yung sadlak na sadlak ka na? Tapos nanalangin ka, yung panalangin mo, kalooban ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, hindi mahirap sa Panginoon na ibigay yun. Hindi mahirap sa Panginoon na tuparin yun. Hindi mahirap sa Panginoon na i-provide yun. Mga kapatid, ngayong umaga, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, kaya kang i-promote ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, kaya kang bigyan ng Panginoon. Anong hinihingi mo? Panginoon, gusto ko ng papangasawa. May takot siya. Panginoon, gusto ko ng maayos na bahay. Panginoon, gusto ko ng trabaho na may malaking sahod. Mga kapatid, kaya ibigay ng Panginoon yan. Amen? Mga kapatid, ngayong umaga, kaya kang iahon ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, kayang ayusin ng Panginoon ang buhay mo. Amen. Ang pamilya mo. Ang pag-aasawa ninyo. Amen. Bakit? Dahil mahal ka ng Panginoon at dahil mabuti at tapat ang Panginoon. Amen. Amen? Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi maraming beses na pinakita na sa iyo ng Diyos na siya ay tapat at tumutupad sa kanyang pangako. Amen? Amen? Naniniwala ako eh. Pinakita, pinaranas na ng Diyos sa iyo kung sino siya. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, pumunta tayo sa pangatlo. Be committed to your vow. Maging tapat sa iyong pangako, sa iyong panata. Amen? Ito naman yung ating bahagi. Sabi ko nga kanina, hindi mahirap sa Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa atin. Hindi mahirap sa Diyos na ibigay ang hinihingi natin. Ngayon mga kapatid, kung gano'n ang karakter ng Diyos, pagdating sa usapin ng covenant, vow, promise, nais ng Diyos na maging gano'n din ang karakter natin. Marunong tayong tumupad sa pinangako natin sa Kanya. Ulitin ko, ang Diyos ay seryoso sa usapin ng pakikipagtipan, pagbibigay ng pangako, inaasahan ng Diyos na gagawin mo rin ang iyong ipinangako sa Kanya. Amen. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, merong mga tao kahit Kristiyano na hindi tumutupad sa kanilang pangako sa Panginoon. Noong walang-wala, nasa krisis, kilala ang Panginoon, lagi nasa church, nag-aalab sa paglilingkod, masigasig sa pananalangin, kaya lang, noong tinupad na ng Diyos ang pangako niya, noong pinagpala na ng Panginoon, noong pinromote na ng Panginoon, noong binigyan na ng Panginoon, noong nakaahon na sa buhay, nakalimutan na niya yung pinangako niya sa Panginoon. Pastor, may mga ganun ba? Yes. Lord, pagpalain mo lang ako, pangako, magbibigay ako ng pledge sa church. Nung pinagpala, nakalimot. Sinabi ba akong gano'n, Lord? Ngayon mga kapatid, bakit kailangan, isingit ko lang wala ito sa notes ko, Pastor, bakit kailangan minsan may pangako, may pledge? Amen? Kasi mga kapatid, yung para ba kasing gusto natin lagi, yung puro pagpapala lang eh. Diba? Minsan mga kapatid, hindi yun gumagana sa Diyos. Parang gusto niya, ikaw, lagi ka lang nasa receiving end, tanggap ka na, no. Hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid. Lord, pagpalain mo ako, pum. Lord, pagpalain, pum. Lord, pagpalain. Sabi na, Lord, teka lang, parang puro pagpapala na lang to ha. Saan ba ito ginagamit yung pagpapala binibigay ko sa Kanya? Amen po ba? Ngayon, di ba? Yan. Lord, parang wala nang pagpapala. Okay, sasabihin ng Panginoon, okay. Ay, pagkasunduan mo sa akin. Bakit kita pagpapalaan? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo kapag pinagpala na kita? Amen. Ngayon, paano mo pagpalain ng Diyos? Lord, sige na, pagpalain mo. Pag pinagpala mo ko, Lord, di ba? Lord, di ba? Sasagutin ko yung Lord God. Isang taong bayad, Lord, sa upas. Oh, praise God, hallelujah. Alam niyo mga kapatid, pero kay mga ako na gano'n na iba na, baka mamaya, amen, kasi sabi ko, seryoso ang Diyos, di ba? Amen. Pero mga kapatid ng Diyos, kapag na, di ba? Sabi ko kasi, hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ka, di ba? Ang gusto na ng Diyos, tutuparin mo yung pinangako mo sa Kanya. Anak, pinagpala na kita. Anak, gumaling ka na. Anak, binalik ko sa iyo yung mga nawala sa iyo. Asan na yung pinangako mo sa akin? Amen po ba? Bisa natin mga kapatid, bakit ayaw ng Diyos na hindi tayo tumutupad? Dahil hindi natutuwa ang Diyos sa gano'n. Ecclesiastes 5:4. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad. Sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Grabe ang Bible, ano?
Tingnan nyo mga kapatid, ang tawag ng Diyos sa mga hindi tumutupad na kanilang pangako ay hangal, mangmangful. Ay mga kapatid, sa lahat ng mga may trabaho na narito, di ba? Nahirapan kang humanap ng trabaho, nahirapan kang ma-promote sa trabaho. Parang gustong-gusto mo na, kaya lang narinig mo, may pangako. Kaya minsan ayaw mo, hindi, ayoko, okay na akong ganito. Sa'yo naman, di ba? Okay lang, kahit di na ako ma-promote kaysa mga ako sa Diyos ng pagpapala. Amen? Nasa iyo, di ba? Yung nga minsan ng kalikasan tao, yung parang gusto lagi selfish, receiving lang receiving. Kahit wala akong ibigay, pagpapalay. Ha? Pakinggan nyo mga kapatid yung preaching on Thursday. Amen? Yun ang gusto natin lagi, yung magkait para magkaroon. Pero iba ang paraan ng Diyos. Ang paisipan ng tao, para magkaroon ako, para dumami pa. No. Amen po ba? Asa tayo mga kapatid? Dami ini-impress ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, balikan po natin si Jacob, yung ating main text. Amen. Genesis 31, 11 to 13. Ang anghel ng Diyos nagsalita sa akin sa panaginip. Jacob. Amen. Narito ako. Tingnan mo at ang iyong makikita ng lahat ng kambing na nakikipagtalik sa kawan ay may guhit, may batik, at may dungis. Sapagkat nakita ko lahat ng ginagawa sa inilaban. Ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahira ng langis. Okay. Ang point dito mga kapatid, pinagpala na ng Diyos Jacob, Genesis 30. Pagdating ng Genesis 31, binalikan ng Diyos Jacob. Jacob, may pinangako ka sa akin. Verse 13, ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahiran. Doon ka gumawa. Pansinin niyo mga kapatid, past tense yung mga ginawa. Jacob, di ba? Nung walang-wala ka, nangako ka sa akin doon sa lugar at tinawag mo pang Bethel. Ngayon, pinagpala na kita. Grabe, meron ka pang mga hayop ngayon, meron ka pang mga lipingan, meron ka pang pamilya ngayon, ang dami mo pang mga anak. Sabi ng Diyos, Jacob, nasa na yung pinangako mo sa akin? Ngayon mga kapatid, ayon sa pag-aaral, 20 years nang nakalipas. Mga kapatid, 20 years nang nakalipas ayon sa pag-aaral. Simula nang si Jacob ay nanaginip at nangako sa Diyos nung siya ay nahaharap sa matinding krisis. Hanggang sa siya ay pinagpala ng Panginoon. So, ang pagitan pala ng Genesis 28 at Genesis 30, out of 31 ay 20 years, ganun katagal. Anong makikita natin dito mga kapatid? Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa pangako niya at sa pangako natin sa Kanya. 20 years na nagdaan mga kapatid. Imagine mga kapatid, sa loob ng 20 years, 2025, 2005. Di ba ang dami na nangyari? Di ba ang dami na nagbago? Nakalimot na nga si Jacob, pero mga kapatid, ang Diyos, hindi pala siya nakakalimot. Pinaalala niya ulit kay Jacob, yes, 20 years na, matagal na yun, pero seryoso ko pagdating sa pakikipagtipan. Nangako ka sa akin, Jacob, na kung ibabalik kita ng buhay at payapa sa bahay niyo, may gagawin ka sa akin. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung point, mga kapatid? Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, yung ginawa natin nung last Thursday, pwede kasing hindi agad mangyari, Lord, pagpalain mo ko, di ba? Pwedeng tumagal, dumaan ng maraming araw, buwan, taon. Ngayon, dahil tumatagal, hindi mo namamalayan, tinupad na pala ng Diyos. At dahil tinupad na ng Diyos, sa sobrang tagal, minsan, ang tendency nakakalimot tayo. Ay, pinagpala na pala ako ng Panginoon. Ay, binigay na pala yung... Sorry, Lord, kasi 15 years na yun, parang nangaral pa si Pastor 2025 eh. Amen, 2040 na ngayon eh. Lord, balik pa ba yun? Oh, binasa natin, mga kapatid. 20 years ang tinagal nito. Ang dami na nangyari sa buhay ni Jacob. Pero binalikan siya ng Diyos. Jacob. Binigyan kita ng mga hayop, mga ari-arian. Nasaan na yung pangako mo sa akin? Nandiyan ba po ba kayo, mga kapatid? Ito yung point ngayon. Be committed to our vows. Mga kapatid, patuloy naman ang pala tayo sa Panginoon. Iniisip mo ngayong umaga, Lord, ang tagal ko nang nananalangin. Maligtas ang mahal ko sa buhay. Lord, ang tagal ko nang nananalangin ng pagpapala, promotion, increase. Lord, ang tagal ko nang nananalangin ng trabaho. Lord, ang tagal ko nang nagbibigay. Pero parang wala namang balik sa akin. Mga kapatid, sige lang, isipin mo ikaw ay naghasik. Darating ang araw na ang hinasik mo ay magbubunga din. Yung pananalangin mo, paghasik yan. Yung paghahayo natin, paghasik yan. Yung pagdalo mo sa church, paghasik yan. Yung ipinapangaral mo, yung naririnig mo salita ng Diyos, binhi ito, hinahasikan ka. Amen? Sabi dito ni D.L. Moody, God makes a promise. Ang Diyos gumagawa ng pangako. Nangako ang Diyos, pinaniniwalaan ito ng pananampalataya, inaasahan ito ng pag-asa, at tahimik na naghihintay dito ang pasensya. Tandaan natin mga kapatid, hindi nakakalimot ang Diyos. Ikalawa mga kapatid,
kapatid, balikan natin ang ating pinangako sa Diyos. Genesis 31:13, ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang aliga, doon ka gumawa ng panata sa akin. Tumayo ka ngayon, lumabas ka sa lupain ito, at bumalik ka sa lupain na iyong sinilangan. Sinasabi ng Diyos dito kay Jacob, Jacob, balikan mo ang iyong ipinangako sa akin. 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, o last year lang, balikan natin, alalahanin natin, baka meron tayong pinangako sa Diyos, amen, na dapat natin gawin. Amen? Hindi ko alam kung ano ito, mga kapatid. Ba? Minsan kasi, Lord, wala pa naman ako pinapangako eh. Pwede, di ba? Pero wag naman, ayaw ko nung panalangin na dumaan ka sa krisis, di ba? Sabi ko kayo, hindi, nakakagawa tayo ng pangako kapag, di ba? Pero, wag na yun. Amen po ba? Anong pinangako mo sa Panginoon? Susuporta sa gawain? Magpapatawad sa tao na kasakit sa iyo? Magpapagong buhay? Maglilingkod sa Panginoon? Di ba? 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, Lord, grabe yung pangangaral, ganun pala yun. Lord, magbabagong buhay na ako. Lord, aaten na ako lagi every Sunday. Pangako, Panginoon. Lord, magbibigay na ako kada may gawain. Pangako, Panginoon. Lord, mag-i-invite na ako ng tao. Pangako, Panginoon. Sunod na taon, sunod na tanong. Meron ka bang pangako na hindi mo pa natutupad? 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, last year lang, Lord, kaya lang. Para may pinangako nga ata ko sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, balikan natin yung ating kalagayan noong tayo ay walang-wala at humihingi ng tulong sa Diyos. Amen. Balikan natin ang pinangako natin sa Panginoon. Ikatlo, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Marahil matagal na yung pangako mo sa Panginoon, ang magandang balita, pwede pa rin i-honor ng Panginoon ang pangako natin kung tuto pa rin natin yun. Bakit? Dahil hindi nakakalimot ang Diyos. Pagkatapos, mga kapatid, mas pinagpapala ng Panginoon ang mga taong marunong tumupad sa kanilang pinangako sa Panginoon. Last verse, Psalm 103 verses 17 to 18. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya, at sa nakakaalalang gawin ang mga utos niya. Mga kapatid, mas pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong tumupad sa kanilang ipinangako sa Diyos. Kasi alam ng Diyos, ito, tumutupad ito sa pinangako niya. Lalo ko pa siyang bibigyan, lalo ko pa siyang pagpapalain. Amen po ba? Ngayong umaga, mga kapatid, palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kahit yung magsiyong lahat. Amen. Pinangalan ko ito, mga kapatid, dahil ito nga, nung nakarang Thursday, we made a covenant, we made a vow sa Panginoon. Lord, grabe, parang walang-wala na ako ngayon. Lord, nahihirapan ako ngayon. Lord, ano bang nangyayari sa pamilya ko? Lord, ano bang nangyayari sa buhay ko? Lord, ano bang nangyayari sa trabaho ko? Lord, please, di ba? Gawin mo ito sa akin, Panginoon. Gawin mo ito sa pamilya ko. Gawin mo ito sa trabaho ko. Gawin mo ito sa negosyo namin. Pangako, Panginoon, ito naman ang gagawin ko. Ngayong umaga, mga kapatid, sabi ko, hindi mahirap sa Panginoon na pagpalain ka. Hindi mahirap sa Panginoon na ibigay yung hinihingi mo sa Kanya. But make sure, mga kapatid, na yung iyong ipinangako sa Kanya, hallelujah, ay iyong tuparin. Dahil binasa natin kanina, ang Diyos ay hindi nalulugod, amen, sa mga hindi tumutupad sa kanilang pangako. Tayo po'y mag-altar call ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, kung ano man ang ipinangako ko sa iyo, gagawin ko yun, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo po'y mawit sa ating Panginoon kay buti-buti mo. Praise God, you are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Panginoon, sa umagang ito, Diyos, narito ang iyong mga anak. Marahil ngayon sila gagawa, Panginoon, ng kanilang pakikipagkasundo sa iyo, covenant, vow, Lord God. Help them, O Diyos, hallelujah. Hindi mahirap sa iyo pagpalain sila. Hindi mahirap, Panginoon, iahon sila. Hindi mahirap, Panginoon, bigyan sila, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat sa salita mo ngayong umaga na tinuruan mo kami. Hallelujah. Lord, na ang pangako sa iyo, Panginoon Diyos, ay hindi mo nakakalimutan, Panginoon. Dumaan man ang maraming taon, Lord. Hallelujah. Ang tao ang nakakalimot. Ang tao ang lumiliban. O
O Diyos, sa aming mga pangako. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Pero sa umagang ito, Lord God, anuman ang aking mga nasabi, Panginoon, na ipangako, O Diyos, hallelujah. Ilang taon nang nakaraan, Panginoon Diyos, Lord, tulungan mo ko na yun ay aking magawa, yun ay aking matupad, Panginoon Diyos, hallelujah. We glorify your name, we glorify your name. We worship you, Lord Jesus, you are worthy to be praised. Dakila kang aming amang banal, aming amang banal, you are worthy to be praised. Thank you, Lord. Tayo po magsitayong lahat. Hallelujah. Tayo po ay manalangin ngayong umaga. Salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hindi ko po alam kung ano yan na hiningi mo sa Panginoon. It is between you and God. Hallelujah. Hindi ako makikialam dyan. Yan ay iyong pakikipagtipan, pakikipagkasundo sa Diyos. But this preaching, mga kapatid, hallelujah, reminds us or reminding us, mga kapatid, na hallelujah, once na nangako tayo sa Panginoon, hindi yun wala lang sa Panginoon. Lord, kapag niligtas mo na, Panginoon, aking mahal sa buhay, sama-sama kami maglilingkod sa iyo. Dapat, kapag naligtas na ang mahal mo sa buhay, sama-sama nga kayo maglingkod sa Panginoon. Lord, kapag pinagpala mo ko, ibibigay ko itong bahagi na ito, 2% na ito sa iyo. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, ibigay nga natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo manalangin ngayong umaga. Maraming salamat sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mong bawat isa sa amin, O Diyos. Kagaya, Panginoon, simula pa nung nakaraang Huwebes, Panginoon, salamat sa mga salita mo na patuloy, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, O Diyos, nagpapalakas, nagpapala sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mong bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga dapat namin gawin sa aming buhay, O Diyos, araw-araw. Ang mga salita mo'y gabay, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Ikaw ay palaging sangkot sa mga nangyayari sa aming buhay. Lord, tulungan mo, Diyos, ang iyong mga anak. Hallelujah. Maging hindi na namin mga nakakasama, Panginoon Diyos. Sa panalangin ito, Panginoon, itinatatag ko, Diyos, magkaroon ng turning point sa kanilang buhay na sila'y bumalik sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maalala ka nilang muli, O Diyos. Hallelujah. Maalala nila, Panginoon, lahat ng ginawa mong mabuti, Panginoon. Unang-unay kaligtasan, Panginoon Diyos, kagalakan, kapayapaan sa kanilang buhay. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah. Ingatan mo pong bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Praise God. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa.